Amen. So mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 1, day 6. So last day na naman ng buong linggo. Acts 20:28. Take heed to yourselves and to all the flock, among whom the Holy Spirit has placed you as overseers to shepherd the church of God. So pansinin natin itong salitang ito. Shepherd the church of God. Madalas sinasabi ko ang shepherding o pagpapastol ang mataas na gawain, pinakamahalagang gawain. At isang gawain na hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Oo. At dahil dito, maging ang Panginoon, bago siya umakyat sa kalangitan, binanggit niya yung shepherding kay Peter. 3 beses niyang tinanong si Peter kung mahal siya. Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? At 3 beses din pinaalala ng Panginoon. No, magpastol ka, magpakain ka, magpastol ka. Kaya ang pagpapastol ang pinakamahalagang gawain sa loob ng eklesiya sa ating buong spiritual na buhay. Hindi pwedeng wala. Hindi pwede. Kapag hindi ka nagpapastol, malaki ang kulang sa iyong paglilingkod, malaki ang kulang sa buhay mo. Dapat mayroong pagpapastol. So ang unang tanong, ilan ba ang pinapastol ko? Pag wala kang maisip, wala kang mabilang, nako, ibig sabihin, wala ka nitong gawain ng pagpapastol. 2 Corinthians 12:15. But I will most gladly spend and be utterly spent on behalf of your souls. O si Pablo ito. Ano sabi niya? I will most gladly spend. Ano yan? So, sa pag-aalaga, sa pagpapastol, sinasabi niya na masaya siyang gumagastos. Gumagastos na, masaya pa. Kaya sa ating pagpapastol, may gastos yan. May gastos yan. At ang Panginoon naman ang nagpo-provide. Di ba? Kung nagpapastol ka, lumalabas ka, namamasahe ka. Kung may sasakyan ka, naggagasolina ka. Kaya may gastos yan. At hindi lang yan. Minsan nagpapakain ka. Huwag kang pupunta ng restaurant, kakain, tapos sasabihin mo sa mga inaalagaan mo, bayaran nyo na to. Dapat ikaw ang magbayad. Ikaw ang nagpapastol. Kaya may gastos ito. Pero gayahin natin si Paul, gumagastos siya, masaya siyang gumagastos. Huwag tayong gumagastos na para tayong napipighati. Gastos ito, gastos dito. Magastos ito mag-shepherd, ano ba to? Dapat hindi ganun. Naniniwala ako, ang pinakamasayang gastusin ay ang gastusin sa pagpapastol. Kung totoo ka, at ikaw ay maayos na pastol, ang sayang gumastos. Oo, ang saya. Sa tingin ko, maski yung kuripot na papagastos, sumasaya din. Amen. Diba? Sabi niya, be utterly spent on behalf of your souls. So, kanina sabi, spend. Ngayon naman, utterly spent. Ano naman yan? Ito naman ay maigugol yung sarili natin. Gumugugol ng salapi at gumugugol din ng sarili. Hindi pwedeng hindi ka gumugol ng sarili. Kailangan i-google mo rin yung sarili mo. Ano ibig sabihin nito? Lalabas ka. Gagamitin mo yung oras mo. Pupunta ka sa mga bahay ng mga kapatid. Gagamitin mo yung iyong lakas. Maglakad. Oras. At hindi lang yan. Minsan pinaghahandaan mo pa yung pagpunta dyan.
nananalangin ka, gumugugol ka rin ng iyong sarili sa panalangin. No? Kaya ito yung kompletong paggugol. No? Ito ang kompletong paggugol sa pamamagitan ng pagpapastol. Kaya nga yung mga ibang bagay sa Christian life, madali lang gawin eh. Pero yung magpastol, nako, matindi yan. Nagpapakain ka. Kaya ang Panginoon, sabi niya yung mga nagpapakain na nadatna niya sa kanyang pagbabalik, ano yan? Yung mga nagpapakain, yan yung nagpapastol. Ay bibigyan niya ng reward. Sinabi ng diretso ng Panginoon yan. Mga nagpapakain, ibig sabihin, mga nagpapastol, nagdadala ng pagkain sa bahay-bahay ng mga kapatid, nagpapastol. Sasabihin naman, nagpapakain din kami sa meeting eh. Nagko-conference nga kami, nag-i-speak ako yung speaker, nagpapakain din ako. Tama din naman yan. Pero ito, mas particular ito. Mas particular. Na talagang pinupuntahan mo yung mga kapatid, bahay-bahay, pinapakain mo. So ito yung paksa natin. So sa Philippians 2:17, and even if I am being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of your faith, I rejoice, and I rejoice together with you all. So si Pablo, talagang isang ehemplo. Masaya siyang ginagawa ito. Hindi madali. Magastos, gumugugol, nagpapagugol. Hindi madali. Pero masaya. Masaya niya itong ginagawa. So we need to contact and take care of others, sinners and believers, as the Apostle Paul, the top apostle, did in contacting people and taking care of people's need. So binanggit dito, contact. Kailangan daw, kontakin natin yung mga tao, mga kapatid at mga sinners. Kontakin mo sila. So ano ba ibig sabihin ng kontakin? Ibig sabihin nito, kontakin mo, puntahan mo. Huwag mo silang tawagan na, kayo, pumunta kayo sa bahay ko. Meron tayong pag-uusapan, pumunta kayo dito. Hindi contact yon. Iba yon. Sa Biblia, ang ginamit ng Panginoon ay go. I think Matthew 28:19, go, sabi ng Panginoon. Disciple all the nations, baptizing them into the name of the Father, the Son, and the Spirit. Sabi ng Panginoon, go! Ang ibig sabihin ng go, humayo ka, lumabas ka sa bahay mo, pumunta ka. Now, hindi ito mag-invite, kundi ikaw ang pumunta. Siyempre, ang salita ng Panginoon, mas effective yan. Kasi yung minsan nakikita ko yung Christian life natin, hindi balanse. Hindi balanse. Oo. Marami tayong ginagawa, pero wala tayong go. Wala tayong work na go. Di ba? Yung iba lagi sa kwarto. Christian ako. Kwarto. Nagpapaka-spiritual. Basa-basa. Pray. Hindi naman mali yan. Yan ay bahagi ng Christian life talaga. Basa, pray, nasa kwarto, nagsasalamuha sa Panginoon, nagmo-morning revival, tama naman yan. Pero kulang yan. Kulang yan. Ako, sasabihin ko diretso. Dati, ganyan din ako. Pero nakita ko kulang ito. Minsan, hinipo ako ng Panginoon. Kulang yung ginagawa mo. Basa ka lang ng basa dyan. Lumabas ka na. So, lumabas ako. Naglaan ako ng oras talaga para makalabas ako. Nag-visit ako. Hanggang ngayon, nag-visit ako. Pwede ko nga sabihin may edad na ako. Oo. Pero kaya ko pa lumabas. Nakaka-drive pa ako. Nakakapunta pa ako kung saan ko gustong pumunta. Maski saan ko gustong pumunta, kaya ko pa mag-drive. Kaya lang dahil may edad na ako. Pag mayroong gusto mag-drive sa akin, nagpapadrive ako. Salamat naman sa Panginoon. May mga kapatid na, Brother Danny, pag-drive kita. Oh, good. Sige.
Pag-drive ako. Pero kung wala, kaya ko naman lumabas, kaya kong lumakad. Magbabaon lang ako ng kape. Pwede na ako mag-go. So, pero tama yan, mga kapatid. Tama yan. Lumabas tayo at abutin natin ang mga kapatid sa kanilang mga bahay. Alam nyo, iba ang feeling ng mga kapatid kapag pinuntahan mo sila. Totoo yan. Sasabihin natin, nakikita-kita tayo sa meeting hall, naglo-lord's table tayo. Hi. Shake hands. Pero pag pinuntahan mo sila sa bahay, napapanariwa sila, pati ikaw. Kaya kung hindi mo yan ginagawa, pisahan mo, subukan mo, maniwala ka sa akin. Umayo ka, kumontak ka. Kaya sabi ni Paul, kumontak tayo. Tapos sabi niya rito, apart from the things which should be mentioned, there is this, the crowd of cares pressuring upon me daily, the anxious concern for all the churches. Who is weak? I am not weak. Who is stumbled? And myself do not burn. This unveils the care of a proper shepherd. Wow, Apostol Pablo ito. So may mga salita rito na na-touch ako. Sabi niya yung crowd of cares pressuring him daily. So ibig sabihin, yung kanyang care sa mga tao. Crowd of care, yung mga care ng isang nararamdaman niya ang isang klaseng care, isang pag-aalaga sa mga kapatid, no, na siyang nagbibigay ng pressure sa loob niya araw-araw. So kasi kapag may pressure, may lakas eh. Kapag wala kang care, wala kang pakialam sa tao, walang puwersa ang pagkatao mo. Pero si Paul, dahil sa kanyang matinding pag-aalaga sa mga kapatid, mayroong pressure sa loob niya na kailangan gawin niya yan. At araw-araw nararamdaman niya yan. Pwedeng hindi naman siya araw-araw nakakabisita, pero yung pandama, na alagaan sila nasa kanya. At sabi rin niya, yung anxious concern, okay, yung kanyang concern sa kanila, pagmamalasakit niya, yung kanyang pagbibigay ng pagpapahalaga sa mga kapatid, meron yan sa loob niya. Okay. At hindi siya nagiging mahina. Hindi siya nagiging mahina. Sabi niya rito, I am not weak. Amen. Hindi siya nai-stumble. Hindi siya nanghihina, hindi siya nai-stumble. Bagamat ang pagpapastol, mga kapatid, merong mga bagay dyan na nakakapanghina. At merong mga bagay dyan na nakakatisod. Pero si Paul hindi siya humihina, hindi siya natitisod. Halimbawa, kapag ikaw ay nag-aalaga, may mga discouragement na makikita ka dyan. Minsan yung mga inaalagaan mo ay nakaka-discourage din yung kanilang mga kondisyon. Pero hindi siya humihina. At meron din naman mga bagay na nakakatisod. Maski sa loob ng eklesiya. Di ba? Minsan napapagsabihan ka. Minsan nakukorek ka. Napupuna ka. Oo, merong ganyan sa loob ng eklesiya. Pero hindi siya nai-stumble, hindi siya natitisod, hindi siya na-offend sa mga ganyang bagay. Ito ang pastol. Diyan ang tunay na pastol. Hindi kayang pahinain at hindi kayang tisurin. Kundi sa loob niya, yung kanyang pagpapahalaga sa mga kapatid. Yung kanyang pagmamalasakit sa mga kapatid, palaging araw-araw nandyan, nape-pressure siya. Kaya ang lakas niya. So, yan ang pagpapastol. Ang pagpapastol, mga kapatid, hindi isang katungkulan
na pwede mong gawin at hindi mo pwedeng gawin. Katulad ng mga trabaho. Di ba? Yan ay katungkulan. Ginagawa mo kasi sinuswelduhan ka eh. Alam niyo sa mundo, ang nagpapalakas sa tao ay sweldo. Sino ba magtatrabaho na walang sweldo? Pero tayo, wala. Wala niyan. Pero mas malakas pa tayo, kung tutuusin, kesa sa mga nanunungkulan. Dahil yung pressure na dinadala sa iyo ng Panginoon sa loob mo. Yung care sa tao, yung concern sa tao, yan ang totoong pastor. Our attitude may be that everyone is weak. We are not weak. Okay. In 1 Corinthians 9:22, Paul says, "To the weak I became weak, that I might gain the weak." Hindi siya weak, pero weak yung inaalagaan niya. Nagpapaka-weak din siya para maabot niya, pero hindi talaga siya weak. Minsan ang hina ng inaalagaan mo, kaya ikaw umarte ka din ng mahina para ma-reach out mo sila. Ang hina na nga ng inaalagaan mo, biglang susugod ka dyan. Hallelujah! Tayo. Kolo. Hindi ka na makakabalik dyan pag gano'n. Kailangan marunong kang bumagay sa tao. Yun ang ibig sabihin nito. Amen. This means that we should come down to the weak ones level. This is the way to shepherd people by visiting them. Paul also says, "Who is stumble? And I myself do not burn." This is to burn in sorrow and indignation over the cause of the stumbling of all the fallen ones. This shows the pattern of Paul as a good shepherd, taking care of God's flock. Amen. So si Paul hindi nababurn. Kasi alam niyo yung mga weakness ng tao, yung kanilang pagiging na-stumble, nakakahawa yan. Ang ibig sabihin, nababurn ka, nahahawa ka. Oo. Minsan, nagbibisit ka ng mga tao, ng mga tabingi, nahahawa ka. Oo. So, ganon. Pero si Paul, malakas ang antibiotics niya. Hindi siya nakakahawa. Sabagat may mga kapatid, binibisita mo, nagkwekwento yan ng mga negatibong bagay. Nagkwekwento yan ng kanilang mga discouragement. Nagkwekwento yan ng kanilang masasamang experience. Maski sa mga kapatid, sa loob ng eklesiya, nagpapaawa, nagpapadamay, humahanap ng mga loyalists na makikipagsimpatya sa kanilang mga kahinaan. At kung mahina ka, magiging katulad mo sila. At mawawala yung iyong kakayahan para mag-alaga. Kaya ito mga nag-aalaga, dapat meron din tayong proteksyon ng mga kapatid. Sapagkat madaling maapektuhan. At minsan, may mga kapatid na binibisita mo na hindi naman talaga nagsasabi ng totoo. Kaya huwag mo silang patulan, huwag ka magpahawa sa kanila. Ang desire mo, ibalik sila sa church life. So, ganon. Pero kung ang mga kapatid naman na iba, talagang delikado, huwag mo nalang puntahan. Katulad ng mga rebelde, mga divisive na mga tao, iwasan mo na lang yan. Pero may mga kapatid na ang kondisyon ay talagang mahina lang. Puntahan natin sila. At may mga kasama sila sa bahay na hindi pa nasa-save, puntahan mo. Puntahan mo. Go, contact. Wag yung come. Iba yan. Kailangan go ka. Oo, go ka. At sa loob ng church life, wag din tayo mga signboard. Signboard. Ang ibig sabihin ng signboard, nakalagay doon, go. Pero yung signboard, hindi naman umaalis para mag-go. So mga kapatid, mag-go tayo. Mag-visit tayo. Asan ka? May ganyan din naman. Ang lakas mag-ikayat na pumunta. Ang ganda ng kanyang pagsasalita. Pero siya mismo, hindi naman nag-go-go.
So isang araw, hihina na yung paa mo. Maski na gusto mo mag-go, hindi mo na kaya. Kaya samantalahin mo ngayon. So today's reading na ako. Amen. Amen. In Paul's talk with the elders in Ephesus in Acts 20, Paul said that he taught them publicly and from house to house. In addition to all his labors, he still visited the homes of the saints from house to house. He did this to perfect the saints. He did not shrink from declaring to them anything that was profitable, declaring to them all the counsel of God. What a marvelous perfecting work the Apostle Paul did. Amen. So gusto ko yung salitang house to house. House to house. Nagbibisita siya, house to house. So minsan si Brother Lin Hong, nagkumakain kami. Sabi niya sa mga kapatid, "Oh, you brothers, I heard you are all elders. Can I ask you a question? You, brother, you are an elder. How many houses do you visit every week?" Hindi sumagot yung elder. Bumaling siya doon sa isa. "How about you, brother?" Hindi rin sumagot. At walang sumagot. So sabi niya, "Brothers, if you, being an elder, do not visit the saints in their house, how can you shepherd them?" Walang nakakibo. Walang nakakibo. Tapos sabi niya, "Ako, busy ako sa Taiwan. Marami kong ginagawa. Pero lumalabas ako. Hindi pwedeng hindi ko bisitahin ang mga kapatid." Walang nakakibo. Ako, hindi naman niya ako tinanong dahil nadamay lang ako doon. So mga kapatid, si Pablo, sa kanyang kapanahunan, busy yan. Pero hindi niya inaalis na bisitahin niya ang mga kapatid house to house. Diba? House to house. Kaya minsan yung mga elder, hindi nila alam yung bahay ng mga kapatid. Ibig sabihin, hindi nila napupuntahan. Hindi nila napupuntahan. Kaya, nawa, magising tayo. Sapagat, kung nabibisita natin ang mga kapatid, minsan nagkakaroon din tayo ng pagkakataong makasalamuha sila at maturuan sila. Sapagat hindi naman lahat ng bagay ay natututuhan sa mga meeting. May mga pagtuturo na natututuhan sa mga visitation o mga home meeting. Doon matututuhan ka. Matututo ka at yun din yung mga lugar na pwede ka magtanong, makipagsalamuhan na mas intimate. Kasi sa big meetings, hindi tayo masyadong intimate yan. Kaya kailangan ng mga home visitation. The apostle should speak full of sympathy with tears. Do you want to be an apostle? Then learn how to weep. In Acts 20:19, Paul said that he served the Lord as a slave with all humility and tears. Then in verse 31, he said that he did not cease admonishing each one of the saints with tears. An apostle tells that these ones under his shepherding everything concerning God and his counsel with tears. He does not only speak publicly, but he also visits the home of the saints. Amen. So nagbibisit siya at si Pablo, ang kanyang paghihikayat sa mga saints ay may kasamang luha. Yeah. Yan ay isang tunay na tao. Yung isang tao na lumuluha ay totoong tao. Maging ang Panginoong Jesus, lumuha din siya. Nabasa niyo ba yan? Basahin niyo, hanapin niyo kung kailan siya lumuha. I think mga once or twice na lumuha ang Panginoon. At si Pablo, sabi niya, binibisita niya ang Panginoon, ay ang mga kapatid sa kanilang mga bahay, okay, na may luha siya.
Ibig sabihin yung concern niya, ang tindi. At ang luha, mga kapatid, merong kapangyarihan. Maniwala kayo sa akin. Minsan, talo niya ang sinasabi mo. Yung luha, mas malakas kesa sa pagsasalita. Kung hindi mo pa nasubukan lumuha sa mga kapatid, hindi mo alam itong sinasabi ko. At kung hindi mo pa nasubukan na may lumuha sa iyo, hindi mo rin maiintindihan ito. Kaya nga hindi ko makalimutan yung kwento ng isang kapatid. Sabi niya sa akin, ayoko maging elder. Pero yung kapatid na nag-appoint sa akin, lumuha. Sabi niya, nung ina-appoint siya, sabi niya, ayoko, sa iba na lang, brother. Pasensya ka na. Nakita niya yung kapatid, lumuha sa kanya. Tinanggap niya yung pagka-elder. Ang lakas ng power. Kung minsan kung nakita mo isang kapatid na lumuha, hihipuin ka ng espiritu. Magbabago yung buhay mo. So, akala nyo, yung mga pagluha ay kahinaan. Hindi. Yan ay power kapag dinala mo sa mga spiritual na paglilingkod. Yung pagluha ng mga tao sa mundo, dala ng kanilang mga kamangmangan, walang kwenta yon. O dala ng kanilang mga pagsisisi, dahil sa kanilang mga karupukan at kamalian. Yun ay expression ng kanilang repentance. Pero hindi iyan ang binabanggit natin. Ang binabanggit natin ay mga luha ng mga taong nag-aalaga. May power yan. Maski minsan, hindi makita ng mga kapatid yan. Sa iyong panalangin, naaalala mo sila, napapaluha ka. Ito ay nire-respeto ng Espiritu at nagdadala ng puwersa sa Panginoon upang gumawa sa mga banal. Amen. So the end of 1 Corinthians 12 reveals that love is the most excellent way. How can one be an elder? How can one be a co-worker? How do we shepherd people? Love is the most excellent way. Love is the most excellent way for us to prophesy and to teach others. Love is the most excellent way for us to be anything or do anything. So ito pang dinagdag niya. Love. Sabi niya, love is the most excellent way. Ang pinaka-excellenteng pamamaraan ay ang pag-ibig. Kung wala ka nito, ano ka lang, para ka lang artista. Nagbibisit ako. Nag-aalaga ako, nagpo-prophesy ako. Pero may pag-ibig ka ba? Ginagawa mo ba yan sa loob ng pag-ibig? Kapag wala, lumuhod ka, mag-repent ka sa Panginoon, upang ang pag-ibig ay taglayin mo mula sa Espiritu. At lahat ng pagpapagal natin, pagsasagawa natin, dapat nasa loob ng pag-ibig. At ito ang puwersa na kailangan natin upang ang Espiritu ay gumawa sapagkat ang isang taong may pag-ibig ay totoong tao. Katulad ng sinabi ko kanina, yung ating gawain, hindi naman siya duty. Yung mga nagtatrabaho ng duty, walang pag-ibig yan. Kaya yan nagtatrabaho dahil may sweldo. Asan ang pag-ibig nila? Mahal ba nila yung boss nila? Lagi silang pinapagalitan. Hindi sila sumasagot pero wala silang pag-ibig dyan. Yung mga taong pinaglilingkuran nila, mahal ba nila? Hindi. Ginagawa lang nila yan dahil sa sweldo. Mga caregiver, mahal ba nila yung inaalagaan nila? Minsan napapamahal din. Pero kadalasan hindi naman. Hindi naman. Pero tayo, kailangan natin ng most excellent way. Ano ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo, ang pag-ibig at pinanggagalingan ng pag-ibig. At kung may pag-ibig tayo, matibay tayo. Malakas tayo, hindi tayo gumigive up. Di ba?
Katulad ng mga nanay, mahirap maging ina sa mga anak. Mahirap maging ama sa mga anak. Ano ang puwersa ng pagiging magulang? Pag-ibig, siyempre. Pag-ibig. Di ba? Nagsilang ka ng sanggol, umpisa pa lang. Yung pag-ibig mo, kinuha na agad ng anak mo. Hanggang lumaki na, andun pa din yung iyong pag-ibig sa kanila. Hindi ka gumigive up. Kaya nga yung pag-ibig ng magulang, yan ay isang pinakamagandang larawan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Minsan ang mga anak, kinalimutan na yung magulang. Lumaki na sila. Umalis na sila sa poder ng kanilang magulang. At hindi na nila naaalala. Pero yung magulang, naku, andyan pa din. Andyan pa rin. Nangungulila, naghihintay ng dalaw. Oo, kaya kung may magulang ka pa, dapat asikasuhin mo. Amen. At i-bless ka ng Panginoon. Kaya ang pag-ibig, mga kapatid, isipin ninyo, kapag ang mundo ay walang pag-ibig, ang mundo ang pinaka-nakakatakot na lugar. Pero bagamat marami mga makasalanan, pero meron pa rin pag-ibig sa mundo. Sabagat tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. Pero ang pinakamaganda pa rin kung ang ating pag-ibig ay ang Diyos mismo. Maging tunay yan. Zoe ang iyong pag-ibig. Amen. So the church is not a police station. So tagalugin ko to. Sabi niya, ang eklesiya daw ay hindi istasyon ng pulis para arestuhin ang mga tao. Hindi rin siya court. Oo. Para hatulan ng mga tao. Kundi ang eklesiya ay isang tahanan upang i-raise up, palakihin ang mga believer. Parents know that the worse their children are, the more they need their raising up. The church is a loving home to raise up the children. The church is also a hospital to heal and to recover the sick ones. Plano ko Tagalogin sana eh. Pero ang sabi rito, yung eklesiya daw, dapat hindi police station, hindi court para umaresto at humatol ng tao. Kumusta ang eklesiya nyo? Baka marami kayong inaaresto dyan. May kasalanan ka, arestado ka. Ikaw, ginawa mo yan. At meron din court. Brother, dahil ginawa mo yan. Ikaw ay aming, bibigyan ng disiplina. So, hindi raw gano'n. Dapat ang eklesiya isang tahanan. Nagpapalaki ng mga anak. Nagre-raise up ng mga tao. Nag-aaruga, nagpapakain. Nagmamahal. Isang tahanan. At pwede rin siya maging isang hospital. Sabagat ang mga tao nagkakasakit spiritually. Minsan humihina ang kanilang espiritu. Kuminsan natatamad sila sa mga spiritual na bagay. Kuminsan wala silang puso para maghabol sa Panginoon. Kaya kailangan hospital siya. Merong pag-aalaga sa mga may karamdaman. Minsan may sakit din sila talaga. Kaya ang eklesiya, hospital siya, nagpapagaling siya. Nagpapagaling siya. Ang mga kapatid, may mga gift yan para magpagaling sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Minsan nagkasakit ako noon. Tinawag ko yung mga kapatid, pray nyo naman ako, pumunta kayo dito. Hindi ako makago noon. Sila yung pinapunta ko, nag-pray sila. At nakaramdam ako ng kaginhawaan. So, hospital siya. Amen. Finally, the church is a school to teach and edify the unlearned ones who do not have much understanding. Because the church is a home, a hospital, and a school, the co-workers and elders should be one with the Lord to raise up, to heal, to recover
and to teach others in love. So, school din siya. Dapat ang inyong meeting hall, gawin yung eskwelahan. Tuturo ng mga katotohanan. Nagtuturo ng mga payo ng Diyos. Nagtuturo kung ano sinasabi ng Biblia. Nagtuturo at ginagamit ang mga babasahin para magturo. Ang mga aklat na ministeryo, ang dami. Magturo tayo. Mag-conduct tayo ng mga children's meeting. Magawa tayo ng mga aktibidad, makapagturo sa mga kapatid. Yan. Gawin natin yan sa eklesiya. Gamitin natin ang mga meeting hall para dyan. Hindi yung meeting hall, Sunday goer lang. Sayang ang investment. Gamitin natin siya para magturo ng mga katotohanan. Gawin natin siya school talaga. Meron nga tayo mga life lesson mga iba-ibang lesson, mga truth lesson. Noon, binigyan ng pansin yan na dapat magturo tayo sa loob ng eklesiya. Ang mga kapatid natin, mula sa pagtuturo, na-inoculate sila. No? Laban sa mga heresy, laban sa mga false teaching. No? At sa ating pagtuturo, na papalaya sila sa mga maling konsepto. Kailangan ng mga tao ng pagtuturo, malaman ang katotohanan, ang buong katotohanan. Kaya, importante ito. Amen. Some of the churches, however, are police stations to arrest the sinful ones and law courts to judge them. Paul's attitude was different. He said, "Who is weak, and I am not weak? Who is without sin? Who is perfect?" Paul said, "To the weak I became weak, that I might gain the weak." So hindi niya, yung church life, hindi pinag-uusapan masyado yan. Sino ba yung mga mahina dito, mga masasamang ugali dito? Hindi yan hindi tayo concerned sa mga ganyan. Sa isang banda, alam natin tayo ay mga naging laman. May mga kahinaan, may mga pagkukulang, may mga kalikuan, at may mga bagay na minsan hindi ayos. Pero huwag na natin masyadong i-expose yan. Huwag na natin i-expose yan. Minsan nakakita ko ng isang lugar, wala naman ako doon. Sabi nila may mga ganitong nangyayari sa eklesiya. Ang ginawa ng mga nangungunang kapatid, tinawag yung mga kapatid at nag-discuss sila para ma-pinpoint sino ba yung gumagawa nito. Na-pinpoint naman nila. Sino ba ito nagkalat ng ganitong balita? Ikaw, saan nanggaling yan? Yun nanggaling sa isa. Nakatulong ba? Hindi. Hindi nakatulong. Basta hindi siya nakatulong. So, hindi natin ginagawa yung mga ganyang klaseng aktibidad sa loob ng eklesiya. Positive tayo. I-ministeryo si Kristo sa mga kapatid. Upang sila ay mapalakas, mabago, mapabanal, matransforma. At hindi rin tayo nagbibigay ng mga rules and regulations. Hayaan natin ang espiritu ng buhay, ang kautusan ng buhay, ang siyang gumawa sa kanila. Kaya hindi tayo police station, hindi tayo law court, hindi tayo ganyan. Kundi tayo ay tahanan, ospital, eskwelahan, restaurant. Pwede rin, magpakain tayo. Amen. Amen. So, that is love. Love covers and builds up. So, love is the most excellent way for us to be anything and to do anything for the building up of the body of Christ. So, kahuli-hulihan, binanggit muli ang love. The most excellent way. So, huwag natin kakalimutan na magpastol sa loob ng pag-ibig, sa loob ng buhay. At nawa bigyan tayo ng Panginoon ng kasipagan, tiyaga, at maging vital tayo upang maisagawa natin ang pagpapastol sa loob ng buhay at kalakasan na nagagaling sa Panginoon. Amen.